Banal na kasulatan ngayong araw ay manggagaling sa Mateo Kabanata siyam taludtod 37 hanggang 38. Nakasaad dito na, kaya't sinabi niya sa kanyang mga alagad, napakarami ng aanihin, ngunit kakaunti ang mag-aani. Idalangin ninyo sa may-ari ng aanihin na magpadala ng mga mag-aani. Ang kagyat na tawag, naibahagi mo na ba ang mabuting balita ni Jesus sa isang tao sa iyong buhay? Noong si Jesus ay nagtuturo at nagsasanay sa 12 disipulo, madalas siyang gumamit ng mga imahe at metapora na bahagi ng kanilang kultura upang ipahayag sa kanila ang mahalagang katotohanan. Ayon sa Matthew 37 hanggang 38, inuugnay ni Jesus ang gawaing ginagawa niya sa gawain ng isang magsasaka sa bukid. Sinabi ni Jesus na ang mga taong hindi nakakakilala kay Jesus ay parang isang bukirin ng butil na handa ng aanihin. Ngunit walang sapat na manggagawa upang pumunta at mag-ani sa mga bukirin. Sinabi ni Jesus na manalangin na magpadala ang Diyos ng higit pang mga manggagawa upang tipunin ang ani. Sa kabuuan, may mga taong handa at nais makinig at tumugon sa imensahe ng Ebanghelyo. Ang pag-asa na dala ni Jesus para sa bawat tao. Ngunit nang sabihin ni Jesus na kakaunti ang mga mag-aani, ang ibig niyang sabihin ay hindi sapat ang mga taong nagbabahagi ng mabuting balita sa iba, which is real story po. Aminin natin yun sa ating sarili na nahiya tayong ibahagi sa iba. Bilang mga Kristiyano, pinagkatiwala sa atin ang libreng kaloob na buhay na walang hanggan at may tungkulin tayong ibahagi ang mensaheng iyon sa iba. Gayunpaman, maraming mga Kristiyano ang itinatago ang kanilang pananampalataya sa kanilang sarili. Dapat tayong maging matapang sa pagbabahagi ng mensahe ng cross sa ibang tao upang maranasan din nila ang ang bagong buhay kay Jesus. Maglaan ng ilang minuto ngayon para pag-isipan kung anong maliit na hakbang ang maaari mong gawin para simulan ang pagbabahagi kay Jesus sa ibang tao. Tanungin ang iyong mga kapitbahay, katrabaho, o mga kaibigan kung ano ang kanilang spiritual na pinagmulan upang makapagsimula kang magkaroon ng spiritual na pag-uusap. Manalangin sa Diyos na bigyan ka ng tapang at pagkatapos ay lumabas at magsimula ng magbahagi sa iba. Simulan mo sa ganitong paraan ng panalangin. O Diyos, bigyan mo ako ng mga mata upang makita kung paano ako magiging sagot sa iyong panalangin ngayon. Ipakita mo sa akin kung paano ko matutulungan ang mga pangangailangan ng mga tao sa paligid ko. Tulungan mo akong maging mga kamay at paa ni Jesus at habang naglilingkod ako sa iyo, mangyaring hayaan na ang paraan ng pamumuhay ko ay magbigay ng inspirasyon sa iba na maglingkod din sa iyo. Paramihin mo ang ibang mga taong nagmamahal sa iyo sa pamamagitan ng pagmamahal sa iba. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Ayun ng mga kapatid. So, try mo ibahagi mo yung mga magagandang salita galing sa ating Panginoon. Huwag kang mahiya.